Dominant Protector. Credit to the author. 5,261-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang mali sa sinabi niya. Bagamat hindi nila agad nahuli ang magnanakaw, para silang nahuli na may dalang mga ninakaw na gamit. Sa normal na sitwasyon, kung ibang tao lang iyon, sila na sana ang magkukusa na magpakita. Kung tatakas ba sila o lalaban, oras na lang ang aasahan. Gayunpaman, kung gusto pa rin nilang itago ito, medyo nakakahiya talaga. Nanlamig ang puso ni Yubi. Ganoon din ang naisip niya. Susunod na darating si Terence, at silang dalawa ay lalaban hanggang kamatayan. Kung tungkol naman sa kung kaya nilang lumaban hanggang dulo, nasa kalooban ng Diyos iyon. Sa huli, tahimik pa rin ang paligid. Hindi pa rin lumilitaw si Terence. Para makasingit sa aking tolde sa harap ng napakaraming espiritong halimaw nang walang nakakaalam at magtago sa ilalim ng paningin ng lahat, ang ganitong uri ng paraan ay hindi simple. Akala ko ang isang taong makakagawa nito ay dapat isang karakter, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging ganito kawalang taste. Mukhang nasobrahan kita sa pag-estima. Ang gwapong lalaki ay nanunuya pa rin, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng galit. Sa halip, siya ay mukhang kalmado at mahinahon, na nagbibigay ng pakiramdam na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pero kahit gaano pa niya subukan, hindi pa rin magpapakita si Terence. Kapag nagpakita na siya, mamamatay na siya o masasaktan, alam na alam ito ni Terence. Kung mananatili siya sa kanyang anyong espiritu at hindi kikilos, hindi malalaman ng kalaban kung sino siya ng ilang panahon, at mas ligtas na iyon. Siyempre, ang pinakaligtas na paraan ay ang pagtakas mula sa mundong ito ng salamin. Hanggat makakatakas siya, para siyang isda sa dagat, ibon sa himpapawid. Gaano man kalakas ang gwapong lalaki, hindi niya ito maaabutan. Gayunpaman, kung mangyari iyon, hindi matutulungan siya ni Yubi. Hindi ipagbibili ni Terence ang kanyang kasamahan ng walang kahihiyan. Kaya naman, nagpasya si Terence na maghintay muna at harapin ang mga pagbabago. Gago! Ang mga labi ng gwapong lalaki ay kumarba at nagdulot ng isang mapanuyang ngiti. Biglang bumaliktad ang buong mundo ng salamin ng walang anumang babala. Sa isang iglap, ito ay nabaligtad, at pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong anyo. Kahit si Yubi, na mahinahon at kalmado ang isip, ay nagulat sa napakalaking pagbabagong ito. Bagamat medyo nabagot lang siya at hindi naman talaga napinsala, totoo ang pagbabago sa sentro ng grabidad niya. Gaano man kabilis ang reaksyon niya, hindi siya makakapag-adjust sa tamang oras. Hanggat nasa mundo siya ng salamin, tiyak na ipapakita niya ang kanyang mga kapintasan. Gusto sanang gamitin ng gwapong lalaki ang hakbang na ito para pilitin si Terence na umalis, ngunit nabigo siya sa resulta. Hindi nagpakita ng anumang kahinaan si Terence sa harap ng biglaang pagbabago. Nakakatakot lang talaga. Ang hindi nila alam ay isa lamang espiritong lumulutang sa hangin si Terence, at wala siyang kakayahang ilipat ang kanyang sentro ng grabidad. Gaano man ka hindi inaasahan ang kanyang plano, natural na immune siya rito. Hindi. Nakatakas ba siya? Nagulat ang gwapong lalaki. Hindi niya talaga nahawakan ang kinaroroonan ni Terence, naramdaman lang niya ang presensya ng isang mananakop mula sa maliliit na bakas na iniwan niya. Hindi niya inaasahan na mabilis na makakatakas ang kabilang panig. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Agad niyang ginamit ang kanyang banal na pandama upang maingat na damhin ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ito ang mundo ng salamin na kanyang nilikha. Bawat pulgada ng lupa, bawat dahon ng damo, at bawat puno ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Dati, hindi niya kailangang gamitin ang kanyang banal na pandama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naniniwala na may makakatakas mula sa mundo ng salamin sa harap niya. Agad na nakaramdam si Terence ng napakabanayad na pagbabago-bago sa pakiramdam ng espiritu. Nagtatago siya sa sulok ng tolda, hindi masyadong malayo sa kabilang panig, at mabubunyag siya kung hindi siya mag-iingat. Kung isa itong normal na Golden Core Spirit Beast, hindi na kailangang mag-alala si Terence tungkol dito. Hindi siya gaanong nakinabang sa ibang aspeto ngayong taon, pero ibang-iba ang kanyang Yuan Spirit.
Lalo na nang tumigil sa pagbuti ang kanyang Yuan spirit, mas pinag-ukulan niya ng lakas ang pag-aaral ng mga teknik ng spiritual sense, at isa itong malaking pag-unlad. Hindi lamang siya malayang nakapagpalipat-lipat sa pagitan ng kanyang primordial spirit body state, half-primordial spirit state, at primordial spirit state, kundi lubos din siyang may karanasan sa lahat ng uri ng maliliit na kasanayan. Ang maliliit na kasanayang ito ay tila simple at basic, ngunit sa totoo lang ay lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito. Halimbawa, ang pagtatago ng primordial spirit. Ang tinatawag na pagtatago ng sinaunang espiritu ay hindi talaga para mawala ang sinaunang espiritu, kundi para mabawasan ang pag-iral nito hanggat maaari. Ang anyo ng sinaunang espiritu ay hindi madaling matukoy para sa karamihan ng mga tao, at kapag ang pakiramdam ng pag-iral ay nabawasan ng husto, maaari itong makamit ang isang epekto ng pagtatago na halos hindi nakikita. Lalo na't ang kalidad ng spirit sense ni Terence ay mas mataas kaysa sa spirit sense ng kabilang panig, kaya pa niyang lokohin ang spirit sense ng kabilang panig, kaya mas naging maayos ang kanyang pagtatago. Kung hindi dahil doon, malamang ay natuklasan na siya ng mga spirit-based. Ngunit ang lalaking kaharap niya ngayon ay mas malakas kaysa sa mga spirit beast na nakaharap niya kanina. Hindi naglakas loob si Terence na bawasan ang kanyang pagbabantay, at sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mabawasan ang presensya ng kanyang espiritu, sinusubukang makihalubilo sa kapaligiran. Gaya ng inaasahan, hindi natagpuan ng lalaki si Terence nang una niya itong sinuri gamit ang kanyang spirit sense, at wala pa rin siyang nakita nang sinuri niya ang paligid. Pero bago pa man makahinga ng maluwag si Terence, tila may naramdaman ang gwapong lalaki. Muling kumalat ang kanyang espiritu, na nakatuon sa lugar kung nasaan si Terence. Nakakatakot ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang maramdaman niya ang natitirang espiritu ng lalaki. Alam niyang napansin na ng lalaki na may mali, at malalaman din ito sa kalaunan. Sa katunayan, ang depekto ay wala kay Terence. Ang kanyang pagtatago ng essence spirit ay nasa mataas na antas na, at kahit ang gwapong lalaki ay hindi ito madaling matutukoy. Ang tunay na depekto ay nasa mundong ito ng salamin. Ang susi sa pagtatago ng essence spirit ay ang pakikisama sa nakapalibot na kapaligiran, at ang lahat ng bagay dito ay kagagawa ng gwapong lalaki. Hindi madaling makisama sa kapaligiran at lokohin ang kabilang panig. Natagpuan na kita. Biglang ngumisi ang gwapong lalaki at itinapat ang palad sa direksyon ng essence spirit ni Terence. Mukhang wala itong anumang nakakatakot na kapangyarihan, ngunit ang espasyong nakakulong ay nawasak. Gaano man kalakas ang isang nilalang, mamamatay sila kung tatamaan sila nito. Kumabog ng malakas ang puso ni Yubi habang pinapanood ang eksenang ito. Ang gwapong lalaki ang lumikha ng mundong ito ng salamin, at siya ang Panginoon ng lugar na ito. Paano niya ito malalabanan? Hindi pa patay si Terence, di ba? Natarante si Yubi. Dahil sa kakayahan niya, hindi niya mahanap si Terence. Noong una, akala niya ay nakatakas si Terence, pero hindi naman aatake ang gwapong lalaki ng walang dahilan. Tiyak na natuklasan na si Terence. Sa sandaling iyon, narinig ni Terence ang boses sa kanyang isipan, huwag kang mag-alala, napakaswerte ko. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Biglang dumating ang boses, at napatalon si Yubi sa gulat. Talagang matapang itong si Terence, nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Hindi ba siya natatakot na mahuli? 5,262. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Terence ang iniisip niya, at muling narinig ang boses sa isip niya. Hindi ako natatakot. Hindi niya ako mahuhuli dahil hindi ko ginagamit ang banal na sentido ko para makipag-usap. Hindi sa pamamagitan ng banal na pandama. Iyon. Bagamat hindi nagsasalita si Yubi, nauutol na ang kanyang mga iniisip. Hindi niya maisip ang eksaktong sitwasyon. Dahil nasa katawan mo ako. Wala akong ibang magawa. Patawarin mo ako. Paumanhin ni Terence nang may mapait na ngiti. Ito lang ang paraan para makatakas siya sa pagtuklas ni Yubi. Malamang ay hindi pa niya alam na isa siyang kaluluwa, kaya wala pa siyang maisip na paraan para magtago sa katawan ni Yubi. Sa madaling salita, ang katawan ni Yubi ang pinakamagandang lugar para magtago. Nasa katawan ko ka ba? Mas lalong nagulat si Yubi ngayon. Mabuti na lang at nakatutok ang gwapong lalaki sa paghahanap kay Terence, kung hindi ay mapapansin sana nito ang abnormalidad nito.
Oo, nakaupo siya sa tabi ng primordial spirit mo. Pero huwag kang mag-alala, wala itong magiging masamang epekto sa iyo, mabilis na pangako ni Terence. Ang pagiging sinapian ng kaluluwa ng iba ay isang napakasamang bagay. Kung hindi mag-iingat, maaari itong mauwi sa isang matinding labanan sa pagitan ng mga kaluluwa, o kahit pagsapi. Hindi sila masyadong magkakilala ni Yubi, at hindi sila sapat na nagtitiwala sa isa't isa. Natural lamang para kay Yubi na mag-react kahit ano paman kung sinapian siya nang hindi man lang nagsasalita. Mas kalmado ang reaksyon ni Yubi kaysa sa inaasahan ni Terence, ngunit medyo kakaiba ang kanyang tanong. Alam mo ba agad ang iniisip ko ng ganito? Medyo may alam lang ako. Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Hindi ba't nag-aalala itong si Yubi na baka maaari siya ni Terence? Dapat maraming chismis tungkol sa soul possession sa mundo ng mga practitioner, di ba? Ibig bang sabihin niyan ay wala akong sikreto sa harap mo? Agad na medyo nag-alala si Yubi. Ha! Natigilan si Terence. Hindi mahuhulaan ang mga babae, kahit ang isang lalaking tulad ni Yubi ay hindi naiiba. Bakit siya nag-aalala tungkol sa privacy sa oras na ito? Paliwanag ni Terence nang may mapait na ngiti, huwag kang mag-alala, hindi ko kayang silipin ang puso mo. Sa pinakamarami, ang nababasa ko lang ay ang mga pagbabago-bago ng iyong subconscious primordial spirit. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa privacy. Mabuti naman. Halatang nakahinga ng maluwag si Yubi. Habang inaalo ni Terence si Yubi, ang gwapong lalaki sa kabilang panig ay natigilan. Ginamit niya ang kanyang spirit sense upang paulit-ulit na suriin ang paligid, ngunit wala siyang makitang kahinala. Kahit ang pakiramdam ng dissonance na biglang lumitaw ay nawala ng walang bakas. Maaari kayang masyado akong nag-iisip. Bulong ng gwapong lalaki. Bumalik ang tingin niya kay Yubi at nakangiting sinabi, huwag mong hayaang sirain ng duwag na daga ang mood natin. Tara, simulan na natin. Ah, sige. Sagot ni Yubi. Sa pagkakataong ito, dahil nakatago si Terence sa kanyang katawan, mas naging kumpiyansa siya kaysa dati. Sa kasamaang palad, ang susunod na sinabi ng kabilang panig ay direktang natakot sa kanya. Habarin mo ang iyong mga damit. Habarin mo ang damit ko. Agad na nanigas si Yubi. Totoo ngang may ugali siyang panglalaki. Kahit na nasa gitna siya ng isang grupo ng mga lalaki, hindi siya makakaramdam ng kahit kaunting kaduwagan o pagkailang. Gayunpaman, babae pa rin siya. Kailangan niyang magdesisyon na maghubad. Paano natin maisasagawa ang dalawahang paglilinang nang hindi hinuhubad ang ating mga damit? Bukod pa rito, tayo ay isang mabuting mag-asawa na nagbigay pugay sa langit at lupa, at ngayon na ang oras para ganapin ang ating kasal. Tiningnan siya ng gwapong lalaki ng may malaking interes. Ako. Hindi makasagot si Yubi. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang kabilang panig ng may medyo malamig na ekspresyon, agad niyang naunawaan na pagkatapos ng dalawang kaguluhan kanina lang, halos maubos na ang kaunting pasensya ng kabilang panig. Sa huli, si Yubi ay mas prangka kaysa sa isang ordinaryong babae. Pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at agad na hinubad ang kanyang matingkad na pulang panlabas na damit, na nagpapakita ng isang pares ng simpleng puting panloob na damit. Tanggalin mo ulit. Pagmamakaawa ng gwapong lalaki na walang ekspresyon ang mukha. Kumunat ang noo ni Yubi. Makikita pa rin siya suot ang kanyang panloob na damit, ngunit kapag nahubad na niya ang mga ito, ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang panloob na damit. Halos katumbas na ito ng kailan isang puri ng isang babae. Maliban sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, wala nang ibang makakakita nito. At sa harap niya ay isang spirit beast na naganyong tao, kung saan nakatago ang essence spirit ni Terence. Paano niya haharapin ang mundo kung huhuberin niya ito? Hindi ko na uulitin ang mga sinabi ko. Walang pakialam na sabi ng gwapong lalaki. Hindi nagatubili si Yubi ng matagal. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mga panloob na damit. Sa pagkakataong ito, tanging ang kanyang mga panloob na damit lamang ang tumatakip sa mga nakakahiyang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang anumang kahihiyan sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, tila kalmado siya. Para bang pinag-isipan na niya ang mga bagay-bagay sa maikling panahong ito. Hindi naman masama. Tiningnan ng gwapong lalaki ang katawan ni Yubi nang may paghanga. Hindi lang siya, maging si Terence ay hindi rin pinalampas ang eksenang ito.
Hindi niya maiwasang hindi masabi ang mga salitang binitawan niya. Kung huhusgahan si Yubi mula sa pananaw ng isang purong babae, hindi perpekto ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang kulay tansong balat ay hindi mukhang sapat na kaaya-aya. Kulang siya ng kaunting pambabaeng kahinahunan at kabaitan. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mas mainam at masikip na aura na bihirang makita sa mga kababaihan. Nagbigay ito sa kanya ng kakaibang estilo. Huwag mong tingnan ang walang galang. Pakiramdam ni Terence ay isa siyang pipong Tom, ngunit mabilis siyang nakahanap ng dahilan. Kailangan niyang bigyang pansin ang bawat galaw ni Yubi, at ang paghanga sa katawan ni Yubi ay isa lamang epekto, wala siyang ibang pagpipilian. Maganda ba? Biglang tanong ni Yubi sa kanyang isipan. Maganda naman. Walang malay na sagot ni Terence, ngunit agad itong pinagsisihan. Hindi siya pababayaan ni Yubi kahit gaano pa siya kamalay, ang isang lalaking tulad niya na sumusulyap sa kanya ng ganito ay usapin ng kalinisan ng isang babae. Kung hindi ka lang isang sinaunang espiritu, hinukay ko na sana ang mga mata mo ngayon din. Bagamat matindi ang kanyang mga salita, hindi naman gaanong naiirita ang tono ni Yubi. Hindi ko sinasadya. Nahiya si Terence at iniba ang usapan, mas mahalaga ang seryosong bagay. Habang naghuhubad si Yubi, hindi namamalayang naging kaakit-akit ang paligid. Inilahad ng gwapong lalaki ang kanyang kamay sa katawan ni Yubi, ngunit dali-daling umatras si Yubi. Huwag kang matakot. Mag-asawa tayo, kaya kailangan din natin itong gawin sa malaot madali. Payo ng gwapong lalaki ng may malumanay na ekspresyon. Pero, hindi ko nga alam kung ano ka. Biglang sabi ni Yubi. Gusto mo bang malaman ang tunay kong anyo? Matalim na tumingin sa kanya ang gwapong lalaki. Oo. Tumanggaw si Yubi. Sa katunayan, si Terence ang talagang gustong magtanong nito. Isa lamang siyang sugo, at kung gusto niyang makitungo sa gwapong lalaki, kailangan niyang malaman kahit papaano kung ano ang tunay na anyo ng kabilang panig. Sige, dahil mag-asawa na tayo, walang masama kung ipaalam ko sa'yo. Sandaling tumigil ang gwapong lalaki bago nagpatuloy, ito ang orihinal kong katawan. 5,263. Maingat siyang sinuri ni Yubi. Kung ikukumpara sa dati, wala siyang nakitang kahit kaunting pagbabago. Hindi niya maiwasang magulat. Tao ka rin ba? Hehe, pwede mo akong hawakan gamit ang sarili mong mga kamay para makita kung tao ako o hindi. Ngumiti ang gwapong lalaki nang walang pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Yubi at lumayo ng isang hakbang sa kanya. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang kamay. Tiningnan siya ni Yubi nang may pag-aalinlangan at kinurot ang braso niya sa pag-udyok ni Terence. Biglang nagbago ang kanyang mga mata, tiyak na hindi ito laman at dugo ng tao. Parang isang uri ng halaman ang dating nito, pero hindi niya maaninag. Hindi mo mahulaan. Umusog ang labi ng gwapong lalaki sa pagkasabik. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanang kamay sa kaliwang bisig at dahan-daang itinupi ito. Pagkatapos, isang malutong na kaluskos ang narinig. Agad na kumaibot ang mga talukap ni Yubi. Nang makita niyang pilit na pinuputol ng kabilang panig ang buong kaliwang bisig niya, mas lalo siyang natulala. Anong nangyayari? Hindi lang si Yubi, pati si Terence ay natigilan. Nakakita na siya ng mga taong walang awa noon, pero hindi naman ganito kalupit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong nabali ang braso niya ng ganito kaswal. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi damyugo ang gwapong lalaki kahit na nabali ang buong bisig nito. Nang masusing suriin, ang bisig ay hindi gawa sa laman at dugo. Maliban sa ilang butas sa cross-section, ang natitirang bahagi ng katawan ay buo. Ang pinakanakakagulat ay may ilang manipis na sinulid na nakakabit sa sugat sa kanyang katawan, na nagbibigay ng pakiramdam na parang ugat ng lotes na nabali ngunit nakakabit pa rin sa sugat. Ugat ng lotes. Noon lang natauhan si Yubi. Nanlaki ang mga mata niya at muling sinuri ang gwapong lalaki. Tao ka ba ng lotes? Masasabi mo nga. Para maging eksakto, ang orihinal kong anyo ay isang water lily. Tungkol naman sa aking pagkakakilanlan, alam mo na. Ako ang tagapangalaga ng Panginoong iyon, na tinatawag nilang tagapangalaga ng water lily, walang pakialam na sabi ng gwapong lalaki. Tagapagtanggol ng water lotus. Medyo nagulat si Yubi sa sagot na ito. Ang water lily ay isang napakatahimik at magandang halaman.
Masasabi pang ang dalisay at banal ito. Bagamat ang lalaking nasa harap niya ay tila banayad at pino sa halos lahat ng oras, ang paniniil na lumalabas paminsan-minsan ay malalim na nakaugat sa kanyang mga buto. Gaano man niya ito isipin, hindi niya ito may ugnay sa water lily. Pero biglang naunawaan ni Terence, iba ang mga spirit beast sa mga taong nagsasanay. Maliban na lang kung mayroon silang espesyal na talento, kaya lang nilang sanayin ang talento ng sarili nilang lahi, at bawat talento ay malapit na nauugnay sa kanilang katawan. Ang katawan ng lalaking ito ay parang water lily, hindi nakakapagtaka na kaya niyang gamitin ang ganitong mahiwagang kakayahan. Sige, naitanong ko na ang lahat ng kailangan kong itanong. Habarin mo ang iyong mga damit. Ang dual cultivation ay nangangailangan ng iyong pagiging malinis at walang bahid. Huhugasan ko ang iyong katawan. Habang nagsasalita ang gwapong lalaki, muling ikinabit ang kanyang braso at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang huling piraso ng damit sa katawan ni Yubi. Sa pagkakataong ito, hindi na kasing malay ni Yubi gaya ng dati. Kahit mapunit man ang huling piraso ng damit niya, wala na siyang magagawang harapin ang kahit sino. Sa totoo lang, hindi maituturing na mahina ang lakas ni Yubi. Gayunpaman, depende ito kung kanino siya ikukumpara. Sa harap ng isang nilalang na kasing taas ng Water Lotus Protector, hindi talaga siya karapat-dapat banggitin. Medyo nakasandal lang ang kanyang katawan nang mahawakan ng kabilang panig ang kanyang mga kamay. Hindi mo na kailangang magtago. Alam kong mahiyain ka, kaya tutulungan kitang maghubad sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti ang gwapong lalaki. Halos maubos na ang kanyang pasensya. Ayaw na niyang makipagtalo kay Yubi at lumikha ng anumang romantikong damdamin. Sa ngayon, gusto na niyang dumiretso sa punto at agad na simulan ang kanyang dual cultivation. Labis na nagulat si Yubi. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi niya magawang pumiglas. Wala na siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang mga damit panloob habang unti-unting hinihila ng kabilang panig ang kanyang mga damit panloob. Sa sandaling ito, wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit nang susuko na sana si Yubi, biglang lumitaw si Terence sa pagitan niya at ng gwapong lalaki. Bago pa man makapag-react ang lalaki, naipasok na ni Terence ang kamay sa bibig nito. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Kahit si Yubi, na handa na sa pag-iisip, ay hindi nakapag-react agad, lalo na ang gwapong lalaki. Ayos lang kung biglaan lang ang nangyari, pero ang mahalaga ay masyadong mabilis si Terence. Pagtakas man o bigla ang pag-atake, siya ang may ganap na pagkukusa. Walang nagawa sa kanya ang insektong kumakain ng utak noong nakaraan, at wala ring nagawa sa kanya ang bantay ng water lotus sa pagkakataong ito. Bilang isang tagapangalaga, isang nilalang na pangalawa lamang sa isang halimaw at higit sa lahat ng iba pang mga halimaw, ang gwapong lalaki ay hindi pa napahiya ng ganito noon. Hindi lamang siya palihim na nakapasok sa kanyang mundo ng salamin, ngunit ngayon, may naglagay pa ng kamay sa kanyang bibig. Sa sobrang galit niya ay halos himatayan siya. Sa kasamaang palad, bago pa man makapag-react si Yubi, binawi na ni Terence ang kanyang kamay. Siya at si Yubi ay parehong umatras ng napakabilis. Sandaling natigilan ang gwapong lalaki. Pagkatapos, napagtanto niya na tila may kung ano sa kanyang bibig. Sa kasamaang palad, bago pa niya ito maabot para kunin, sumabog na ito ng malakas. Sumabog ang kanyang buong ulo. Patay na siya. Di ba? Napatingin si Yubi sa pira-pirasong katawan sa harap niya, natulala. Akala niya magkakaroon ng madugong labanan ngayon, ngunit ang biglaang galaw ni Terence ay agad na nagtapos sa labanan. Sana nga. Kumunat ang noo ni Terence habang nakatingin sa bangkay. Ang pananambang ay isang planong matagal na niyang naisip, ngunit isa lamang itong alternatibo. Ang pinakamagandang oras para umatake ay kapag nagsimula ng mag-double practice ang lalaki, ngunit ang kawalang kasalanan ni Yubi ay manganib kung gagawin niya iyon. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si Terence na mauna na siyang umatake. Mabuti na lang at hindi naman ito masamang pagkakataon. Dahil sa walang kapantay na bilis ni Terence, nagawa niyang palihim na atakehin ang isang tao nang walang anumang aberya, na nagbigay sa Water Lotus Protector ng isang malaking regalo na isang chi-pellet firebomb. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay tapos na ang pagsabog, ngunit sa hindi malamang dahilan, marahil ay dahil sa napakaslolin at bonito, medyo nakaramdam ng pagkabalisa si Terence.
Ito ay isang nilalang nakapantay ng insektong kumakain ng utak, at ang isang chi pellet firebomb ay sapat na para madali itong maalis. Anong problema? Tanong ni Yubi habang nakatingin sa kanya. Wala lang yan, mariing umiling si Terence, baka masyado lang siyang nag-iisip. Malakas ang water lotus, pero hindi siya ang tipo ng spirit beast gaya ng insektong kumakain ng utak. Hindi kasing lakas ng insektong kumakain ng utak ang depensa niya, at normal lang sa kanya ang mapatay ng chi firebomb. Dahil wala naman, bakit hindi mo na lang ako ibaba? Naging malamig ang ekspresyon ni Yubi. Pasensya na, pasensya na. Biglang bumalik sa kanyang ulirat si Terence, niyakap niya si Yubi nang umatras ito para hindi ito masaktan ng bomba, at tuluyan na niyang nakalimutan iyon. Para bang sinamantala niya ito. 5,264. Lalo na't kasalukuyang suot ni Yubi ang kanyang panloob na damit. Ang kanyang kamay ay tuluyang dumidampi sa balat niya. Sino mang makakita ng eksenang ito ay iisipin na sinasadya niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi niya kailanman malilinas ang kanyang pangalan. Mabuti na lang at hindi na siya pinagpatuloy ni Yubi sa pagsisi. Hindi na siya nagsalita pagkatapos bumaba sa katawan ni Terence, lumapit na lang siya para pulutin ang mga damit na hinubad niya. Gayunpaman, nang ilabas niya ang mga ito at tingnan ang mga ito, natigilan siya. Matapos tamaan ng totoong chi pellet firebomb, punit-punit at butas-butas ang kanyang mga damit. Paano niya ito nasusuot? Ang mahalaga ay bukod sa mga damit na hinubad niya, wala na siyang ibang damit na dinala. Ano na ang susunod niyang gagawin? Hindi naman niya basta-basta pwedeng isuot ang mga damit na ito para sa pagsusulit, hindi ba? Kahit gaano pa siya kulay at kagaan, babae pa rin siya. Ayos lang kung makita siya ni Terence, pero paano kung may ibang makakita sa kanya? Hindi ko ba pwedeng isuot yan? Huwag kang mag-alala, meron ako. Mabilis na iniabot ni Terence ang isang set ng damit kay Yubi. Ito ang mga damit na inihanda niya para sa ibang mga babae sa espasyo ng Jade. Ibinigay niya ang mga ito kay Remilyn noong nakaraan, at gagamitin ulit ito ni Yubi. Galing ba sa secular na mundo ang mga damit na ito? Kinuha ni Yubi ang mga damit at sinulyapan ang mga ito. Walang sabi-sabing isinuot niya ang mga ito. Nang maisuot niya ang mga ito, taglay niya ang ugali ng isang malakas na babaeng tagalungsod. Malalim pa rin ang iniisip ni Terence nang biglang magsalita si Yubi, marami ka namang babae, di ba? Tumingin si Terence sa kanya, bakit niya iyon nasabi ng biglaan? Bukod sa mga sumama sa iyo, kung hindi ako nagkakamali, may iba ka pang mga babae sa ibang lugar, di ba? Casual na sabi ni Yubi. Paano mo nalaman? Tanong ni Terence, nalilitong tanong. Dahil hindi tama ang sukat ng damit na ito. Hindi ito tugma sa sukat ng iilang taong kasama mo, may katiyakang sabi ni Yubi. Pinagpawisan si Terence. Ano ba ang meron sa mga mata ng babaeng ito? Kitang-kita pa nga niya iyon. Hindi ito tugma sa karaniwan niyang pagkalalaki. Pabago-bago ang isip mo. Napaisip si Yubi. Pagkatapos ay nagtanong siya, dahil isa kang sinaunang espiritu, saan mo nakuha ang mga damit na ito? Ituring mo na lang na nagbabago ako, sabi ni Terence, pinanatili siya sa kaba. Tumanggaw si Yubi at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Isa siyang makatwirang tao at alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat itanong. Sige, mag-usap tayo pagkatapos nating makalabas, sigaw ni Terence. Medyo nalito siya, kung napatay niya ang tagapagtanggol na si Lotes, bakit hindi agad gumuho ang mundo ng salamin? Maaari kayang hindi na panatili ng kanyang kapangyarihan ang espasyong ito, kundi pinatibay na. Agad na lumabas ng tolda ang dalawa. Mabuti na lang at hindi nangyari ang sitwasyong pinakainaalala ni Terence. Hindi nakaharang ang tanging labasan patungo sa totoong mundo, kung hindi ay mapapahamak sila. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kaligayahan ni Terence at Yubi. Pagkalagpas nila, napagtanto nilang may mali. Wala talagang labasan. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Terence. Isa na namang mundo ng salamin. Hindi maaari. Hindi pa rin makapaniwala si Yubi. Sa kanyang palagay, patay na ang Water Lotus Protector. Mauunawaan naman na maaaring maiwan ang dating mundo ng salamin. Paano magkakaroon ng isa pang mundo ng salamin?
Kahit na isa itong mundo ng salamin, hindi ito maaaring lumitaw ng biglaan. Kailangan itong konektado sa totoong mundo para maipakita. Hindi maaaring ang dating mundo ay isang mundo ng salamin, at ang mundong ito ay isang mundo ng salamin. Wala man lang kahit isang pangunahing totoong prototype, hindi ba? Tumanggi si Yubi na maniwala at personal na umakyat sa hagdanan. Noong una, walang kakaiba. Gayunpaman, pagkatapos umakyat ng halos 300 metro, hindi na siya makahakbang pasulong kahit anong pilit niya. Malabo ang harapan at palaging may hindi nakikitang hangganan na nakaharang sa kanya. Hindi lamang niya nakikita ang sitwasyon sa harap niya, maging ang kanyang banal na pandama ay walang silbi. Para bang narating na niya talaga ang dulo ng mundo. Walang silbi. Ito ang mundo ng salamin na nilikha ng lalaking iyon. Limitado ito sa kapangyarihan nito, kaya ang mundo ng salamin ay hanggang dito lang ang kaya nitong i-reflect. Kung kaya nitong lumawak ng walang hanggan at may reflect pa ang buong mundo, hindi ito ang Water Lotus Protector. Ito ang magiging maalamat na Diyos ng paglikha, sabi ni Terence, umiling. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tuwang-tuwa si Yubi sa katotohanang ito. Kung pareho silang nasa mundo ng salamin, paano siya makakalabas? Huwag kang mag-alala. Dahil ang mundo niya na parang salamin ay gawa sa salamin, tiyak na may lugar na konektado sa totoong mundo. Hanggat mag-iingat tayo, makikita natin ang labasan, pang-aalo ni Terence. Tumanggo si Yubi. Hindi siya isang ordinaryong babae sa simula pa lang. Maraming pagkakataon na mas malaya at walang pigil siya kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Normal lang sa kanya ang mabigla kapag nahaharap sa isang hindi maisip na sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito sapat para mawala ang kanyang katahimikan. Sinimulan nilang dalawa na galugarin ang gilid ng mundo ng salamin. Mabuti na lang at mga 10 milya lamang ang radius nito, kaya hindi nagtagal bago sila nakabuo ng isang buong bilog. Kung hindi, kung ang mundo ng salamin ay napakalawak na tila walang hanggan, mawawalan sila ng ideya. Siyempre, kung ganoon nga, hindi pa rin alam kung matutuklasan nila ang trick ng ganoon kabilis. Marahil ay iisipin pa nila na ito ang totoong mundo. Sa huli, umikot silang dalawa papunta sa harap ng tolda. Nagkatinginan sila at huminto. Walang kakaiba sa ibang mga lugar, kaya ito na lang ang natitirang lugar. Sabi ni Yubi sa malalim na boses. Mukhang itong tent lang ang tanging daan palabas at papasok sa mundong ito ng salamin. Tumanggo si Terence bilang pagsang-ayon. Dahil sa kanyang kamalayan, wala siyang dapat na pinalampas. Tutal, mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa Water Lotus Protector na ito. Kahit limitado ang kanyang lakas dahil sa kanyang kaluluwa, iyon ay dahil lamang sa kulang ito. Hindi mababago ang pagkakaiba ng kalidad sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Sa madaling salita, ang pasukan sa totoong mundo ay dapat nasa mundo ng salamin sa kabilang panig. Habang sinasabi iyon ni Yubi, hindi siya nagatubili at agad na naglakad papasok sa tolda. Napakadeterminado ng babaeng ito. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa sitwasyon, sinuman sanang babae sa ganitong sitwasyon ay nagtatago sana sa likuran niya kung hindi lang sila nagpapanik o wala sa sarili. Hindi sana sila kasing determinado ni Yubi. Sumunod siya kay Yubi at tumaan din sa tolda. Pagkadaan niya, may kakaiba siyang naramdaman. Anong problema? Lumingon si Yubi at nagtanong. Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba kapag tumitawid ka? Tanong ni Terence nang nakakunot ang noo. Anong kakaiba? Naguluhan si Yubi. Nag-isip siyang mabuti at sinabing, sa palagay ko ay walang kakaiba. Pareho lang ito noong nadaanan ko ito ngayon lang. 5,265. Paano naman bago iyon? Patuloy na tanong ni Terence. Sa pag-iisip noon, mayroon din siyang kakaibang pakiramdam, ngunit hindi pa ito lumitaw noon. Dati. Umiling si Yubi nang may mapait na ngiti. Hindi siya masisisi dito, napansin ni Terence ang bahagyang pagkakaibang ito, hindi lamang dahil sa kanyang matalas na pandama, kundi dahil ilang beses siyang pumasok at lumabas para masiguro ang kanyang daanan para makatakas. Minsan lang ito ginawa ni Yubi, kaya natural na hindi niya ito mapansin. Gayunpaman, wala itong silbi kahit na napansin ito ni Terence dahil hindi niya matunten ang pinagmulan ng abnormalidad na ito.
Kung hindi man lang niya mahanap ang pinagmulan, wala nang paraan para harapin niya ito. Tara na. Mag-iimbestiga muna tayo. Sabi ni Terence habang nangunguna sa daan, ngunit huminto ito pagkatapos ng ilang hakbang. Nang makita ito, medyo naguluhan pa rin si Yubi. Gayunpaman, nang tingnan niya ang tanawin sa harap niya, natigilan din siya. Ang malaking tolda ay ang parehong malaking tolda pa rin. Ang iba't ibang dekorasyon at palamuti ay hindi naiiba sa totoong mundo. Maging sa layout ng espasyo o sa tanawin, walang kahit kaunting abnormalidad. Gayunpaman, dahil nga walang abnormalidad kaya naging pinakamalaking abnormalidad iyon. Huwag mong kalimutan, ito ang lugar kung saan pinatay ni Terence ang Water Lotus Protector, ngunit walang buo na katawan sa harap niya, ni walang anumang labi ng Chipil firebomb. Malinis ito, walang kahit kaunting alikabok. Hindi ito ang mundo ng salamin kanina. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Yubi na parang nakakita ng multo. Kasabay nito, naramdaman din niyang maswerte siya. Kung hindi ito ang mundo ng salamin, maaari kayang ito ang totoong mundo. Kahit sino pa man ang nasa ganitong sitwasyon, mayroon pa rin silang kaunting pag-asa. Hindi naiiba si Terence, ngunit pagkatapos nilang mamasyal ni Yubi, ang pag-asang iyon ay nawasak. Hindi ito ang orihinal na mundo ng salamin, ni hindi rin ito ang totoong mundo. Itong isa pang mundo ng salamin. Hindi lang iyon, wala ring kapintasan ang mundo ng salamin. Iisa lang ang pasukan at labasan. Natahimik sina Terence at Yubi habang pabalik sa tolda. Pulala ng pulala ang sitwasyon, at hindi nila alam ang gagawin. Hindi lang sila nasa mundo ng salamin sa magkabilang panig, kundi ang mundo ng salamin ay hindi na katulad ng dati. Ano ang nangyayari? Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Yubi ang kanyang ulo upang tingnan si Terence. Hindi siya nagtanong dito, ngunit halata na tinatanong niya si Terence kung ano ang susunod nitong gagawin. Subukan pa natin. Tiningnan ni Terence ang tolda sa harap niya, malalim ang iniisip. Dahil wala siyang makitang anumang depekto, maaari na lamang niya itong patuloy na subukan hanggang sa makahanap siya ng isang pattern. Doon lamang niya mahahanap ang paraan para masira ito. Dahil doon, akmang lalakad na si Terence sa loob ng tolda nang huminto siya sa huling sandali. Kumuha siya ng isang piraso ng damit mula sa espasyo ng jade at inihagis ito sa lupa. Ito ay damit ng isang babae mula sa secular na mundo, at ito ay isang natatanging simbolo sa mundo ng salamin. Agad na naunawaan ni Yubi ang intensyon ni Terence. Gusto mo bang makita kung ang mundong ito ng salamin ay magiging isa na namang mundo? Tama. Tumanggaw si Terence. Mayroon na siyang matapang na hula ngayon, at maaaring kumpirmahin ito ng mga damit hanggang sa isang antas. Isa lamang itong piraso ng damit. Wala itong kahulugan. Bakit hindi tayo maghiwalay muna? Hindi ba't mas maaasahan na gumamit ng buhay na tao bilang simbolo? Matapang na mungkahi ni Yubi. Hindi, umiling si Terence at mapait na ngumiti habang nakatingin sa mundo ng salamin. Kung hindi ako nagkakamali, kapag bumalik tayo sa lugar na ito, malamang na mawawala ang damit na ito. Kung ganoon nga, magkakahiwalay tayo, at magiging napakahirap para sa atin na magkita muli. Ito. Nabigla si Yubi. Sa sitwasyong ito, mas makabubuti para sa kanilang dalawa na lumaban ng magkasama kaysa lumaban ng mag-isa. Lalo na para sa kanya, may pagkakataon pa ring mabuhay kung susundan niya si Terence. Gayunpaman, kung mag-isa lang siya, maliit ang kanyang pagkakataong mabuhay. Gaya ng inaasahan ni Terence, nang ipasok niya si Yubi sa tolda at bumalik, mga damit na itinapon niya ay nawala ng walang bakas. Isa itong bagong mundo ng salamin. Ano ang nakita mo? Hindi napigilan ni Yubi ang sarili na magtanong. Sa ilang beses na pagdaan ko sa tolda, halos naiintindihan ko na kung bakit mayroon akong kakaibang pakiramdam na hindi ko maalis-alis. Sandaling huminto si Terence bago nagtanong, nakatingin ka na ba sa salamin? Siyempre naman. Naguguluhan ang ekspresyon ni Yubi. Kung gayon, tumingin ka ba sa dalawang salamin ng sabay? Tanong muli ni Terence. Tumingin sa dalawang salamin ng sabay. Hindi masyadong naintindihan ni Yubi ang gustong sabihin ni Terence, at naintindihan lamang niya ito matapos magkumpas si Terence.
Ang ibig sabihin ni Terence ay tumayo sa gitna ng dalawang malalaking salamin, magkaharap at nagtitinginan. Kaya sinasabi mo na ang isang salamin ay maaari lamang magpakita ng isang mundo ng salamin, ngunit kung mayroong dalawang magkasalungat na salamin, maaari nilang ipakita ang hindi mabilang na mga mundo ng salamin. Nakuha agad ni Yubi, ang hula ni Terence ay naaayon sa sitwasyon nila. Walang ibang paliwanag maliban dito. Tama. Ito ang pinagmumula ng kakaibang pakiramdam na tinutukoy ko. Noong una kong nakumpirma ang aking ruta ng pagtakas, pabalik-balik ako sa pagitan ng totoong mundo at mundo ng salamin. Pero ngayon, pabalik-balik ako sa pagitan ng dalawang mundong salamin. Magkaiba ang dalawa, paliwanag ni Terence. Halos baliwala lang ang pagkakaiba. Paano naging ganito katalas ang iyong persepsyon? Nabigla si Yubi. Hindi siya gaanong nag-eksperimento tulad ni Terence, ngunit mayroon siyang magaspang na ideya. Kahit na may pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, ito ay isa sa 1,000 o isa sa 10,000. Naunawaan ni Terence ng tumpak ang puntong ito at na-reverse engineer ang teorya ng dalawang salamin. Hindi ka panipaniwala ang kanyang kasanayan sa pagmamasid. Isa lamang akong sinaunang espiritu. Kung wala man lang akong ganitong persepsyon, hindi ba't isa na lang akong basura? Nakangiting sabi ni Terence. Pero may isa pa akong tanong. Kung talagang dalawang salamin iyon gaya ng sinabi mo, bakit wala na ang katawan nito? Bakit wala na rin ang mga damit na itinapon mo? Tanong ni Yubi nang nakakunot ang noo. Maaaring ipaliwanag ng dalawang salamin ang pinagmula ng mga mundong salamin na ito, ngunit hindi pa rin ito maintindihan. Kung ang mga mundong salamin na ito ay sumasalamin sa isa't isa, sa teorya, hangga't nagbabago ang isa sa kanila, dapat ding magbago ang iba. Hindi naman sila magiging walang pakialam, hindi ba? Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Ang dalawang salamin na ito ay sumasalamin lamang sa iisang tunay na katawan, at iyon ang totoong mundo sa labas. 5,266. Ano man ang nangyari sa mga mundong salamin na ito, hangga't nananatiling pareho ang totoong mundo, babalik din sa normal ang lahat. Ano man ang nangyari, hangga't lalabas at babalik tayo, palagi nating makikita ang mundo ng salamin na eksaktong kapareho ng totoong mundo sa labas. Matigas ang tono ni Terence. Hindi man lang kumurap si Yubi habang tinitingnan niya si Terence mula ulo hanggang paa, hanggang sa nakaramdam si Terence ng pagkailang. Pagkatapos ay mapait siyang ngumiti, noon, lagi kong iniisip na si Tianyong ay nasa hangganan na ng kung ano ang maaaring makamit ng isang henyo. Hindi ko inakalang titingin pa rin ako sa langit mula sa ilalim ng balon. Isa kang tunay na halimaw. Katanggap-tanggap pa rin kung malakas lang si Terence, ngunit maging ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid ay napaka-abnormal. Si Yubi ay hindi kailanman madaling umamin ng pagkatalo. Kahit ang mga mahuhusay na tao tulad ni Linlin at Tianyong ay magpaparamdam lamang sa kanya ng pressure, ngunit sa harap ni Terence ngayon, pakiramdam niya ay malayo na siya sa likuran. Masyado kang mabait, napahiya at ngumiti si Terence. Hindi naman yan papuri. Umiling si Yubi. Gayunpaman, agad siyang natigilan. Nagulat siyang nagsalita, ha? Bakit may alingaw-ngaw pa rin? Hindi yan alingaw-ngaw. Ang boses kanina ay ang Water Lotus Protector. Tama ba ako? Sabi ni Terence habang lumilingon sa paligid. Kahanga-hanga, napakahanga-hanga. Ang mabilis na pagtukoy sa iyong sitwasyon ay hindi ka maliit na bagay. Ikaw ang una sa kasaysayan na nakagawa nito. Muling narinig ang boses ni Lotus, ang tagapagtanggol ng tubig, ngunit nagmula ito sa lahat ng direksyon, kaya imposibleng matukoy ang posisyon at direksyon nito. Buhay pa ba? Agad na nagulat si Yubi. Hindi nagulat si Terence, mula nang matuklasan niya ang pangalawang mundo ng salamin, alam na niyang buhay pa ang lalaking ito, pero hindi niya ito itinuro. Siyempre buhay pa ako. Ginang, napaka-inosente mo. Isa akong tagapagtanggol ng Water Lily, paano ako napatay ng ganoon kadali? Pero isa pa, perpekto ang palihim na pag-atake ng taong ito. Kung hindi dahil sa aking espesyal na kakayahan, baka nagagumpay siya. Sabi ng tagapagtanggol ng Water Lotus nang may bahagyang ngiti. Base sa tono mo, mukhang proud na proud ka. Tanong ni Terence. Nagkakamali ka, tao.
Hindi ako nagmamalaki, nasa sabik lang ako. Matagal na rin mula nang huli akong makakilala ng kalaban na kasing alam mo. Lumabas agad ang tunay nilang kulay ng ibang basura pagkarating nila, sinayang ang aking napakatalino na ilusyon. Hindi magandang pakiramdam ang tumugtog ng loot sa isang baka. Nagkunwaring bamantong hininga ang tagapagtanggol na lotes ng tubig. Ibig mong sabihin, itinuturing mo na akong soulmate ngayon. Hindi napigil ang mapangiti ni Terence. Siyempre, ang pinakamalungkot na bagay sa mundo ay ang maging isang balo. Ang aking misteryoso at malalim na kakayahan ay hindi pinahahalagahan ni Newman. Hindi mo ba iniisip na pag-aaksaya lang ito ng likas na yaman? Sabi ng tagapagtanggol na lotes ng tubig na may pagmamalaking tono. Nagkatinginan sina Terence at Yubi, walang masabi. Hindi nila alam na ang lalaking ito ay magaling palang magmakaawa sa sarili. Tao, sa totoo lang, hinahangaan kita. Noong una ay plinano kong patayin kayong dalawang mga ngalunya, pero ngayon nagbago na ang isip ko. Bibihagin kita ng ganito at hahayaan kitang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa paghanga sa aking ilusyon, sabi ng tagapagtanggol na Water Lotus. Kumurap si Terence, ngunit hindi niya pinansin ang ikalawang kalahati ng sinabi ng lalaki. Mabilis siyang lumingon kay Yubi. Mga ngalunya ba tayo? Naalala ni Yubi ang sitwasyon kanina. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, sa paningin ng sekular na mundo, kahit na hindi tayong dalawa ay mga ngalunya, natatakot akong hindi tayo nalalayo rito. Totoo nga, ang mabilis na yakap ni Terence at ang panloob na damit ni Yubi, ang pagtatalaga ng isang mga ngalunya ay hindi walang batayan. Pasensya na, sinira ko ang reputasyon mo. Paghingi ng tawad ni Terence. Ayos lang. May emergency lang. Dapat pala akong magpasalamat sa'yo. Bahagyang yumuko si Yubi. Hindi natiis ng tagapagtanggol na Water Lotus ang pagiging magalang nilang dalawa. Galit niyang sinabi, hoy, hindi niyo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon niyo? Hindi pwede. Hindi mo ba nakumpirma ang hula ko? Mahinang tanong ni Terence. Tama iyan, tao, nahulaan mo nga ang prinsipyo ng catoptric deflection, pero ano ang silbi niyan? Sa tingin mo ba makakahanap ka ng paraan para mabasag ito? Walang takot na sabi ng Water Lotus Protector. Hindi pa, tapat na sabi ni Terence, ito ang totoo. Kahit hulaan niya na refleksyon ito ng dalawang salamin, hindi madaling hanapin ang totoong mundo mula rito. Halos isang problemang hindi na malulutas. Dahil lang alam mong wala ng paraan para malumpasan yan, handa ka nang sumuko sa sarili mo. Sok, matalinong desisyon yan. Pang-uuyam ng tagapagtanggol na Water Lotus. Hehe. Aling mata mo ang makakapagsabi na sumusuko na ako sa sarili ko? Nakangiti pa rin si Terence. Bukod sa pagsuko sa sarili mo, sa tingin mo ba ay may magagawa ka pa? Nakangising sabi ng tagapagtanggol na Water Lotus. Sino ang nakakaalam? Hindi naman ito mahirap na gawain. Paano kung swertehin ako at aksidenteng makabangga ng patay na daga? Mahinang sabi ni Terence. Hindi ba mahirap? Lalo na kitang hinahangaan, pare. Mabuti naman yan, dahil nababagot na rin ako, titingnan ko kung paano ka magiging parang bulag na pasang nababangga sa patay na daga. Tumawa ng malakas ang tagapagtanggol na lotes ng tubig. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mainip. Bago pa matapos ni Terence ang sasabihin niya, nawala na ito sa kinatatayuan niya, na ikinagulat ni Yubi. Akala niya ay ang tagapagtanggol na si Lotus ang may gawa nito, ngunit kabaligtaran pala ang nangyari. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang figure ni Terence sa ibabaw ng tolda. Sa harap niya ay ang Water Lotus Protector na nasa anyong tao, isang hakbang na lang ang layo mula sa kanya. Natigilan sandali ang tagapagtanggol na Water Lotus, sa wakas ay napagtanto niyang sinusubukan lang pala ni Terence na agawin ang posisyon niya at tambangan siya ulit. Tuso talaga siya. Kakatuwa. Tumawa ang tagapagtanggol na Water Lotus. Mauunawaan kung bakit nagtagumpay si Terence sa nakaraang palihim na pag-atake dahil hindi ito sigurado sa presensya ni Terence noon, kaya hindi ito handa sa pag-iisip. Sa pagkakataong ito, nakabantay na ito.
Kung magtatagumpay pa rin si Terence sa palihim na pag-atake, magiging napaka-hindi makatuwiran. Agad na sumugod ang tagapagtanggol na Water Lotus. Ito ang mundo ng salamin na personal niyang nilikha. Para siyang isda sa tubig dito. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa labas, at ang kanyang bilis ay higit pa sa doble. Gayunpaman, laking gulat nito nang mas mabilis pa si Terence kaysa rito. Hindi na nito kinailangang gumalaw pa ng dalawang distansya bago tumama ang chi-pellet firebomb ni Terence sa likod ng ulo nito. 5,267. Boom! Isa na naman itong bangkay na hindi pa kompleto. Namatay na naman ba ito? Hindi mapigilan ni Yubi ang pagtitig sa pamilyar na eksena. 2 beses siyang natamba ni Terence nang magkasunod. Hindi ba't masyadong duwag ang Water Lotus Protector na ito? Hindi ganoon kadali. Malamang isa lang ito sa maliliit na laruan nito. Sinasadya ng lalaking ito na makipaglaro sa atin ng tagwan, umiling si Terence. Ano ang susunod? Tanong ni Yubi. Naiintindihan na niya ngayon ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung paano makakalabas. Sa ngayon, wala siyang maisip na anumang paraan. Sa kabaligtaran, lalo lamang siyang nalungkot at walang magawa. Kung gusto nating basagin ang dalawang salamin na ito, hindi natin mahahanap ang totoong mundo kung hahanapin natin sila isa-isa. Lalo lang tayong lulubog, sabi ni Terence habang kinurot ang baba niya, malalim ang iniisip. Pero hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at maghintay sa kamatayan, di ba? Nakasimangot na sabi ni Yubi. Iisa lang ang paraan. Kung gagamit ako ng brutal na puwersa para basagin ang dalawang salamin na ito, kusang babagsak ang mga mundong salamin na ito. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ito ang pinakasimple at pinakamagaspang na paraan para gawin ito, kapag nabasag na ang salamin, wala nang mundo ng salamin. Gumagamit ng brute force. Posible ba iyon? Puno ng hinala si Yubi. Para malampasan ang ilusyon gamit ang brute force, kahit gamit ang kanyang mga daliri sa paa, masasabi niyang ang lakas na kailangan ay mas mataas kaysa sa Water Lotus Protector, ngunit ang kalaban ay nasa tuktok ng Golden Core Stage. Para magawa ito, kailangang nasa bagong Soul Stage si Terence. Sa kasamaang palad, hindi lamang si Terence ay hindi isang bagong silang na Soul Old Monster, hindi rin siya isang Golden Core Master, isa lamang siyang Foundation Peak. Imposible. Medyo nakapanghihina ng loob ang sagot ni Terence. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay wala na tayong ibang ideya? Sabi ni Yubi habang nakatingin sa kanya. Hindi naman, sandaling nag-isip si Terence, bagamat ang teorya sa likod ng salamin na ito ng bulaklak na water moon ay katulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga ito dalawang salamin. Anong ibig mong sabihin? Naguluhan si Yubi. Kung susubaybayan natin ang pinagmulan ng mundo ng salamin, matutuklasan natin na ito ang lumikha ng mga mundong salamin na ito gamit ang sarili nitong kapangyarihan. Sigurado akong ang tunay nitong anyo ay nakatago sa mga mundong salamin na ito, haka-haka ni Terence. Gusto mo bang mahanap ang orihinal nitong katawan? Biglang naunawaan ni Yubi ang nangyari nang marinig ito. Natatakot akong ito na lang ang tanging paraan palabas. Hindi makatotohanan para sa atin ang bumalik sa totoong mundo, kaya ang katawan lang nito ang ating matatagpuan, desisyon ni Terence. Pero, paano? Tanong niya. Tanong ni Yubi. Alam niyang maliit lang ang tsansa nila kung mahahanap nila ang tunay na katawan ng Water Lotus Protector. Gayunpaman, paano nila mahahanap ang napakaraming mirror worlds? Sinusubukan ko lang ang swerte ko. Sabi ni Terence nang may makahulugang ngiti. Ha! Subukan mo ang swerte mo. Tiningnan siya ni Yubi nang may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Kung mahahanap niya ang tunay na katawan ng Water Lotus Protector sa pamamagitan lamang ng purong swerte, mas mabuting subukan niya ang kanyang swerte at lumabas ng diretsyo. Posible ba ito? Sundan mo ako ng mabuti. Hindi na nagpaliwanag pa si Terence at pinangunahan na lang niya ang daan papasok sa tolda. Hindi alam ni Yubi kung bakit, pero alam niyang may dahilan si Terence kaya sinundan niya ito. Pero sa pagkakataong ito, bago pa siya makalusot sa tolda, hinailan ni Terence ang binti niya pabalik. Bakit? Napatalon si Yubi, iniisip na sinamantala ng tagapagtanggol na Water Lotus ang pagkakataong atakihin siya.
Nakahinga lang siya nang maluwag nang makita niyang si Terence pala iyon. Anong ginagawa nila? Tingnan mo, sabi ni Terence habang nakaturo sa likuran niya. Sumulyap si Yubi matapos marinig ang sinabi niya. Hindi niya maiwasang magsabi sa pagkamangha, nasaan ang bangkay? Iba ito kaysa dati, nakarating sila sa ibang mundo ng salamin bago bumalik, at ang nakita nila ay isang bagong mundo ng salamin. Gayunpaman, malinaw na may mga labi ang Chi Refinement Firebomb ni Terence sa lugar na ito, at hindi pa tuluyang nakakaalis ang dalawa, sapat na ito para patunayan na ito ang orihinal na mundo ng salamin. Gayunpaman, ang mundo ng salamin ay pareho pa rin. Ang sirang katawan ng Water Lotus Protector ay nawala na. Mukhang napakaswerte natin. Tumango si Terence. Anong ibig mong sabihin sa swerte? Anong meron sa bangkay na ito? Tanong ni Yubi nang nakakunot ang noo. Alam niyang hindi naman masama ang talino niya. Gayunpaman, hindi talaga niya kayang sabayan ang ritmo ng sitwasyon ngayon. Paminsan-minsan, nalilito siya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat sana'y itinago na lang ang bangkay na iyon sa katawan nito. Kung hindi, magiging isang walang katapusang pag-aaksaya ng enerhiya kung iiwan nila ito. Kumunat ang noo ni Terence. Binalik ba ito ng pangunahing katawan nito? Nang marinig ito, sandaling nag-isip si Yubi at hindi maiwasang sumang-ayon. Tama. Bukod sa amin, tanging ang Water Lotus Protector lang ang naroon sa lugar na ito. Ito lang ang may gagawin sa bangkay. Kung hindi nito ako binigyan ng pahiwatig, hindi ko sana ito napagtanto. Naputol na ang ugat ng lotus pero magkadugtong pa rin ang sinulid, natatawang sabi ni Terence. Talagang binaril ng lalaki ang sarili niyang paa sa pagkakataong ito. Hindi niya sana naisip ang direksyong ito kung hindi dahil sa katotohanang ipinakita niya kay Terence kung gaano siya kahusay. Pero kahit na ganoon, natatakot ako na hindi ito makakatulong ng malaki sa atin. Paano mo nasabing mapalad tayo? Medyo nagulat pa rin si Yubi. Kasi may ginawa ako sa katawan niya. Kung hindi niya ibabalik ang katawan niya, mahihirapan tayong mahanap ang orihinal niyang katawan. Sa ngayon, hindi na nagpatuloy si Terence at tumawa na lang. Tuwang-tuwa si Yubi at hindi na nagtanong kung ano ang nangyayari. Hindi naman sa ayaw niyang malaman, pero may dahilan si Terence kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Paano kung marinig siya ng tagapagtanggol na Water Lotus? Kahit na nawasak na ang doppelganger sa mundo ng salamin, sino ang mag-aakala kung mayroon pa itong ibang paraan para masubaybayan siya? Sa huli, ang mundo ng salamin ay teritoryo ng kalaban, at pinakamabuting maging maingat sa bawat galaw, salita, at kilos. Sundan mo ako ng mabuti. Kahit saan ako magpunta, huwag kang mag-atubiling. Kung hindi, mahahati tayo sa dalawang mundong salamin. Magiging mahirap ito, seryosong sabi ni Terence. Kung maghihiwalay ang dalawa rito, mas mahirap pang mahanap ang isa't isa kaysa sa mismong water lily. Mas mahirap pa ito kaysa sa paghahanap sa totoong mundo. Malapit na sa wala ang posibilidad na magkita silang muli rito. Alam ko. Mabigat na tumango si Yubi. Sige, sisimulan ko na. Pagkatapos noon, naglakad si Terence sa loob ng tolda, kasunod si Yubi. Gayunpaman, pagkalabas ni Yubi sa mundo ng salamin, napagtanto niya na umatras si Terence. Mabilis siyang bumalik sa mundo ng salamin sa likuran niya. Sa pagkakataong ito, malinaw na hindi ito ang orihinal na mundo ng salamin. Wala na ang mga labi ng tunay na Chi-Pil firebombs. Malinis at walang bahid ang mga ito. Isa itong ganap na bagong mundo ng salamin. 5,268. Hindi naman masama, malapit na, walang pag-iisip na sabi ni Terence. Hindi alam ni Yubi ang sinasabi niya, at ang paraan ng pagtingin niya sa likod ni Terence ay lalong nagiging matindi. Hindi niya maiwasang bumulong sa kanyang puso, napakawalang kwenta talaga ng lalaking ito. Hindi naglakas loob si Yubi na gambolain si Terence. Tumayo siya sa harap ni Terence ng ilang sandali bago biglang naglakad papalapit. Dumaan silang dalawa sa tolda at pumasok sa mundo ng salamin sa kabilang panig. Ang layo-layo ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Terence at tumalikod para dumaan sa tolda. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dumiretso sa mundo ng salamin, kundi hinintay na lumabas si Yubi bago bumalik.
Medyo malayo pa. Malalim ang iniisip ni Terence bago muling pumasok sa mundo ng salamin. Ngumiti siya nang tumigil ito, tulad ng inaasahan, mas malapit na pala. Si Yubi, na nakasunod sa kanya, ay may nagtatakang ekspresyon pa rin sa kanyang mukha. Hindi lamang niya nahulaan ang dahilan sa likod nito, mas lalo pa siyang nalito. Ano nga ba ang nangyayari sa paulit-ulit na pangyayaring ito? Nakakalungkot na hindi siya nang ahas na magtanong kahit gaano niya kagusto, nakasunod lang siya sa likuran ni Terence na parang robot. Ang kailangan lang niyang gawin ay huwag mahuli, ang kailangan lang niyang malaman na nahanap na si Terence ng padron at papalapit ng papalapit sa target. Mas lalong hindi maintindihan ang mga ginawa ni Terence pagkatapos noon. Parang pinalabas-masok niya si Yubi, paulit-ulit itong inulit ng hindi mabilang na beses hanggang sa nahihilo si Yubi bago tuluyang tumigil. Hindi ka aalis? Maingat na tanong ni Yubi. Kung dati ay hinahangaan lang niya si Terence, ngayon ay puno na ito ng paghanga. Ito rin ang uri ng paghanga na mararamdaman ng isang tao para sa isang mahusay na estudyante. Hindi mo na kailangang umalis, nakarating na tayo. Lumingon si Terence at ngumiti. Ibig mong sabihin. Nagulat si Yubi nang marinig niya ito. Sinasabi mo bang natagpuan mo na ang pangunahing katawan nito? Tumanggaw si Terence at lumabas ng tolda, kasunod si Yubi. Tiningnan niya ang pamilyar na tanawin at sinabing, hindi ito naiiba sa mundo ng salamin na nakita ko dati. Siyempre, walang pinagkaiba. Isa lang ito sa maraming mirror worlds. Ang kakaiba lang ay itinatago ng lugar na ito ang tunay na anyo ng lalaking iyon, buong kumpiyansang sabi ni Terence. Talaga. Maingat itong tiningnan ni Yubi ng paulit-ulit. Gayunpaman, wala siyang natuklasang kakaiba. Hindi niya maiwasang magtanong ng medyo naniniwala at medyo nagdududa, paano mo nalaman na nandito ang pangunahing katawan nito? Malalaman mo rin kapag nakita mo na. Ngumiti ng malalim si Terence at dinala si Yubi sa higanting butas ng puno kung saan naroon ang hagdanan. May malaking lawa doon, at itinuro niya ang isang maliit na water lily sa lawa. Heto na nga. Ito ba ang orihinal na katawan ng lalaking iyon? Halos lumuwa ang mga mata ni Yubi. Nakakagulat na maliit ang water lily sa harap niya. Kasing laki lang ito ng palad ng isang ordinaryong tao. Karaniwan, walang makakapansin dito kahit ilagay pa ito sa harap nila. Ito kaya ang tunay na katawan ng tagapagtanggol ng water lily. Oo, ito na nga. Nakita ni Terence na hindi siya pinaniwalaan ni Yubi, kaya nagpadala siya ng isang 5-element na pumatay sa chi patungo sa water lotus. Hindi ito nagdulot ng anumang pinsala nang tumama ito sa water lotus, ngunit isang mahinang alon ang nakitang humaharang dito at madaling natunaw. Bagamat medyo nakakahiya pa rin ang pakiramdam ni Yubi, naniniwala na siya na ang hindi kapansin-pansing water lily na ito ang dapat na pangunahing katawan ng tagapagtanggol ng water lily. Gaya ng inaasahan, biglang lumitaw ang isang figure sa maliit na water lotus. Ito ang water lotus protector na nasa anyong tao, at nag-thumbs up kay Terence sa kabila ng pool. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Mukhang masyadong konserbatibo ang mga papuri ko sa iyo noon. Para maabot ang hakbang na ito, ikaw lang ang nag-iisa sa kasaysayan. Isa ka talagang talento. Napakabait mo po, Ginoo. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi agad umatake ang water lotus protector, bagkus ay umupo siya sa kanyang little lotus at tumingin kay Terence ng may interes. Nakakapagtaka ako kung paano mo ako nahanap. Paano mo nalaman na nandito ang aking katawan? Siguro. Hindi interesado si Terence na ipaliwanag ang buong pangyayari sa kanya. Kung gusto niyang makaalis dito ngayon, ang water lotus protector ay isang malakas na kalaban na kailangan niyang harapin. Ang pananatili niya sa kaba ay makakabuti lamang sa kanya sa darating na labanan. Sa katunayan, si Yubi ay naging mausisa rin tungkol sa tanong na ito, ngunit wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol dito kahit na matagal na niyang sinusundan si Terence. Gusto mo bang hulaan ko? Sige, manghuhula ako. Tila hindi nagalit ang tagapagtanggol na water lotus. Bulong niya, walang kapintasan sa aking top trick deflection. Kung aasa ka sa iyong sarili, hindi mo ako mahahanap sa buhay na ito. Ganoon ka ba ka-confident? Kumaibot ang mga labi ni Terence.
Kinailangan niyang aminin na ang ilusyonaryong pamamaraan ng lalaking ito ay hindi kasing perpekto ng sinasabi nito, ngunit isa pa rin itong uri ng ilusyon na hindi malulutas. Halos imposibleng makahanap ng kapintasan dito. Siyempre, kung wala man lang akong ganitong kumpiyansa, paano ako makakakita sa mga mata ng Panginoong iyon? Ngumisi si Protector Water Lotus at nagpatuloy sa pagsusuri, dahil walang depekto sa catoptric deflection, isa lang ang problema, at siguro ako iyon. Siguro may nakita kang mga clue sa akin na nagdala sa iyo papunta rito, di ba? Oh! Tiningnan ito ni Terence nang may bahagyang ngiti. Ang kahinaan ko dapat ay nasa 2 doppelganger na ipinadala ko. Para maging eksakto, dapat ay nasa pangalawang doppelganger. Biglang tumigil ang tagapagtanggol na Water Lotus. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata. Pinagsasamantalahan mo ako, di ba? Biglang bumis ang tibok ng puso ni Terence, hindi simpleng tao ang Water Lotus na ito. Nahihinuha niya ito sa ilang salita pa lang. Sa kabilang banda, hindi alam ni Yubi ang pinagsasabi ni Terence. Nabanggit niya na sira ang Lotus pero konektado pa rin ito. Alam niyang ginagamit ito ni Terence para gumawa ng artikulo, pero hindi niya alam kung paano niya ito nagawa. Mabilis na isiniwalat ng Water Lotus Protector ang sagot. Isang bakas ng banal na pandama. Nag-iwan ka pa nga ng banal na marka sa bangkay ng aking clone. Napakahusay. Ang lalim ng iyong kaalaman. Sayang at hindi ka naman detective, mahinang sabi ni Terence. Hindi siya nagbibiro, nalaman ng lalaking ito ang katotohanan sa napakaikling panahon. Hindi yun magagawa ng mga normal na tao. Kaya isa itong banal na bakas ng pandama. Biglang naunawaan ni Yubi. Hindi nakakapagtaka na hindi niya ito kailanman naisip kahit gaano pa niya ito iniisip. Ang isang pamamaraan tulad ng bakas ng kamalayang espiritual ay maaari lamang gamitin ng mga eksperto na kahit papaano ay nasa yugto ng jindan pataas. Hindi pa niya naaabot ang antas na iyon. 5,269. Sa madaling salita, nag-iwan si Terence ng hindi matukoy na marka ng spirit sense sa katawan ng pangalawang clone, at kapag nakuha ng kalaban ang katawan na may putol na sinulid ng Lotus, natural na ililipat ang marka ng spirit sense sa orihinal na katawan. Sa ganitong paraan, makakahanap si Terence ng malinaw na coordinate sa hindi mabilang na mirror worlds. Gamit ang mga koordinasyon ng kanyang katawan, mas masusuri niya ang mga batas ng mundo ng salamin at sa wakas ay maaabot ang lugar na ito. Kung hindi, gaano man katalas ang espiritu ni Terence, hindi siya makakahanap ng anumang batas. Tulad ng sinabi ng Lotus Protector, walang paraan upang malutas ang mundo ng salamin. Gayunpaman, kahit madaling sabihin, ang proseso ng pag-alam sa mga patakaran ay hindi madali. Kahit para sa karamihan ng mga ordinaryong tao, kahit alam nila ang mga coordinate ng pangunahing katawan, mahirap pa ring malaman ang anumang mga patakaran. Ang mundo ay maaaring hatiin sa 3 uri ng tao. 99% ng mga tao ay nakakaintindi lamang ng 100 na numero pagkatapos magbilang mula 1 hanggang 100. Sa natitirang 1%, 99% ng mga tao ang nakapagbigay ng conclusion sa sumusunod na 99 na numero pagkatapos malaman ang numerong 1. Wala pang isa sa 10,000 tao ang natitira, ngunit nahanap niya ang numero 1 ng mag-isa, at ang numerong 99 pagkatapos noon ay mas hindi mahirap. Isa itong henyo. Walang duda, maituturing na isang henyo si Terence. Medyo kulang si Yubi, pero isa pa rin siyang henyo. Sa pagbabalik tanaw sa ginawa ni Terence ngayon lang, nahulaan niya ang padron ng mga kilos nito. Gaya ng sinabi ni Terence, ang prinsipyo ng catoptric deflection ay ang dalawang salamin ay nagre-refleksyon sa isa't isa, at ang katawan ng Lotus Protector ay nakatago sa isa sa mga mundo ng salamin. Sa tuwing dadaan si Terence sa isang mundo ng salamin, nasusukat niya ang distansya sa pagitan ng dalawa sa pamamagitan ng markang espiritual na iniiwan niya sa tagapagtanggol, malapit man o malayo. Ang mga mundo ng salamin ay nakaayos sa isang napakasimple at direktang paraan, at iyon ay dapat nasa kaliwa at kanang bahagi ng salamin. Pagkatapos ng ilang pagsubok, mabilis na naunawaan ni Terence ang isa pang pangunahing tuntunin. Kung diretso siyang dadaan sa tolda, papasok siya sa mundo ng salamin sa kabilang panig.
Kung paatros siya, papasok siya sa mundo ng salamin sa parehong panig. Hanggat natutuklasan niya ang padron na ito, ang susunod niyang gagawin ay patuloy na mag-eksperimento at unti-unting lapitan ang pangwakas na layunin. Ginawa na iyon ni Terence, ngunit hindi alam ni Yubi ang tungkol sa sagradong marka ng pandama noon, kaya't nalito siya. Kung hindi, malamang ay napagtanto na niya ito. Detective. Anong ibig mong sabihin dyan? Natigilan sandali ang tagapagtanggol na Water Lotus. Naku, trabaho yan na umaasa sa utak mo para mabuhay. Hindi mo magagawa yan maliban na lang kung matalino ka. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong maging isang sikat na detective, pang-aasar ni Terence. Basta't pinag-isipan mo ng mabuti, napakasimple lang ng hakbang mong ito. Dahil din sa aking kapabayaan kaya ka nagtagumpay. Kung hindi, kung maingat kong sinuri at inalis ang bakas ng iyong banal na pandama, ikaw ay magiging ganap na bulag at walang magawa. Nagsimulang magsisi ang tagapagtanggol na Water Lotus sa kanyang pagkakamali. Si Zhou Liang ba ito pagkatapos ng kaganapan? Sumulyap si Terence sa kanya. Matalinong tao pagkatapos ng pangyayari. Ano ba ito? Malinaw na hindi alam ng tagapagtanggol ng Water Lotus kung sino si Zhou Liang, ngunit wala siyang pakialam sa mga detalyeng ito. Sabi niya, kung iisipin, kahit simple lang ang ideya mo, kasing hirap na para sa mga ordinaryong tao na umakyat sa langit. Kung wala ang mabilis na reaksyon at pananaw, kahit maisip mo pa ang paraang ito mamaya, wala kang pagkakataon. Kahit na mayroon kang reference coordinate ng imprint ng kamalayang espiritual, mahirap para sa mga ordinaryong tao na tuklasin ang mga panloob na batas ng aking ilusyon. Sinasabi ko pa rin na isa kang talento. Medyo natutuwa ako na mataas ang tingin mo sa akin. Mahinang sabi ni Terence. Mali ka. Wala akong ugali na mambabola ang mga tao. Noon pa man ay tapat na ako. Sinabi ko nang ikukulong kita rito habang buhay, pero nagbago na ang isip ko. Plano kong kunin ka bilang aking katulong. Ano sa palagay mo? Biglang sabi ng tagapagtanggol na Water Lotus. Gusto mo akong i-recruit? Nagkatinginan sina Terence at Yubi, may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Siyempre, ang mga espesyal na tao ay binibigyan ng espesyal na pagtrato. Bihira lang makatagpo ng isang matalinong kabiyak na katulad mo. Kung papatayin kita ng ganito, gaano kaya iyon kaawa-awa? Tumingin ang Water Lotus Protector kay Terence nang may paghanga, ngunit hindi ito ang uri ng paghanga na mayroon ng mga tao para sa isa't isa. Para bang hinahangaan niya ang isang antigo. Kung ganoon, natutuwa pa rin ba ako? Mas lalong naging mapaglaro ang ekspresyon ni Terence. Dapat ay matuwa ka. Dapat ay namatay ka na rito, ngunit ngayon ay binibigyan kita ng paraan palabas, at ito ay isang paraan upang matamasa ang walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Matalino kang tao, dapat mong malaman na ang ganitong kagandang bagay ay bihira sa mundo, at wala ng ganitong tindahan pagkatapos ng nayong ito. Nagbigay ng ultimatum ang tagapagtanggol na Lotus ng tubig. Hehe, paano kung tumanggi ako? Tanong ni Terence. Kung gayon, kamatayan lang ang natitira. Lahat tayo ay matatalinong tao. Hindi ka dapat maging ganoon kawalang malay, di ba? Unti-unting naging malamig ang tono ng pananalita ni Protector Water Lotus. Pasensya na, hindi ko talaga alam kung paano baybayin ang salitang tactful. Sabi ni Terence, kalmado ang ekspresyon. Tiningnan siya ng malalim ng tagapagtanggol na Water Lotus at ngumisi, huwag mong sabihing umaasa ka pa rin sa isang aksidente. Sa tingin mo ba talaga ay may pagkakataon kang makatakas dahil lang sa natagpuan mo ang tunay kong katawan? Ang masasabi ko lang ay masyado kang inosente, tao. Nakakamangha na nahanap mo ang lugar na ito, ngunit wala itong silbi. Ganoon ba? Tumawa si Terence, hindi masyadong nag-isip. Natigilan ang tagapagtanggol na Water Lotus nang makita niya ito. Hindi niya maiwasang mapaisip kung may iba pang kahangahangang kakayahan ang taong ito. Siyempre, alam nitong hindi tanga si Terence. Kung maglalakas loob siyang tretuhin ito ng ganito, tiyak na mayroon siyang maaasahan. Hindi maaaring kamatayan lang ang hinihingi niya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Kumunat ang noo ng tagapagtanggol na Water Lotus sa unang pagkakataon. Walang dahilan.
Naisip ko lang na nakakatawa. Nagkibit balikat si Terence, at ngumiti si Yubi. Sa totoo lang, medyo kinakabahan siya simula pa noong una, tutal, kaharap niya ang tunay na Lotus Protector, at hindi naman malaking bagay na sabihin iyon. Pero hindi niya maiwasang maging kalmado matapos makita si Terence ng ganito. Nakakatawa. Huwag mong kalimutan na nasa mundo pa rin tayo ng Mirage. Mundo ko ito, at ako lang ang nag-iisang amo. Nakangising sabi ng tagapagtanggol na Water Lotus. Kung gayon, bakit hindi mo ako hayaang subukan? Sabi ni Terence habang nag-ahadjust ng dalawang chi firebomb. Alam niyang nandito ang tunay na katawan ng lalaki, kaya handa na siya para dito. 5,270. Kung pag-uusapan ng kapangyarihan, ang dalawang totoong chi peel firebomb na ito ay ang limitasyon na kaya niyang maabot sa ngayon. Hindi biro ang maghagis ng dalawa ng sabay. Kung isa itong spirit beast na kapantay ng Primordial King Godwyn, tiyak na mamamatay ito. Bagamat ang Water Lotus Protector na nasa harap niya ay isang nilalang na kapantay ng insektong kumakain ng utak at mas malakas kaysa sa sinaunang Haring Godwyn, malinaw na isa itong skill-type spirit beast. Sa teorya, hindi ito magiging kasing gaspang at kasing kapal ng balat ng insektong kumakain ng utak. Marahil ang hirap harapin ito ay ang paghahanap sa orihinal nitong katawan. Marahil ang orihinal nitong katawan ay hindi mas malakas kaysa sa clone, at dalawang true chi peel firebomb ang sapat para harapin ito. Sa huli, nagpakita ang tagapagtanggol na si Lotus ng isang mapanghamak na ngiti sa kanyang mukha, na para bang determinado siyang imulat ang mga mata ni Terence. Hindi siya umiwas o gumanti ng atake, sa halip ay hinayaan niyang tamaan ng dalawang bomba ang kanyang katawan. Sabay na nanlaki ang mga mata ni na Terence at Yubi, ngunit ang inaasahang pagsabog ay hindi nangyari. Dalawang mahinang alon ang kumislap sa katawan ng Lotus Protector, at ang dalawang bomba ay naglaho ng walang bakas. Wala silang kabuluhan. Natigilan sandali si Terence, ito ang unang pagkakataon na may nakapagpawalang bisa ng chi pellet bomb ng ganito, katulad ng ginawa nila sa 5-element killing intent attack. Tunay ngang walang tatalo sa Water Lotus Protector na ito. Ngayon alam mo na ang pagkakaiba natin. Ang tagapagtanggol na Lotus ng tubig ay nagbigay ng isang mahiwagang ngiti. Natahimik sandali si Terence bago biglang nagsalita, ito ang tahimik at sinaunang balon, di ba? Oh! Hindi ko inaasahan na ang isang taong tulad mo ay hindi lamang matalino, kundi mayroon ding malawak na kaalaman. Alam mo ba talaga ang tungkol sa aking walang emosyong sinaunang balon? Hindi napigilan ng tagapagtanggol na Water Lotus na magulat. Wala lang yan. Noong nakipaglaban ka sa insektong kumakain ng utak sa piging, narinig ko lang na binanggit ng insektong kumakain ng utak ang salitang yan, mahinang sabi ni Terence. Naiintindihan ko. Dahil nakita mo na ang lakas ko, ano ang plano mo? May mapaglarong ekspresyon sa mukha ng tagapagtanggol na Water Lotus. Oo, ang lakas mo ay pambihira. Taglay mo ang ilusyonaryong espasyo ng catoptric deflection at ang depensibong pamamaraan ng impervious well. Gamit ang dalawang banal na kasanayang ito, kayang duminahin ng kamahalan ang isang rehiyon, tapat na sabi ni Terence. Tama. Bago bumaba rito ang Panginoong iyon, ako ang numero 1 Panginoon ng lugar na ito. Tanging ang likas na matalinong insektong iyon lamang ang makakalaban ko ng kaunti. Kahit na magsama-sama pa ang lahat ng iba pang mga espiritong hayop na may iba't ibang laki, kaya ko silang patayin anumang oras na gusto ko, mayabang na sabi ng tagapagtanggol na Water Lotus. Dahil napakalakas mo, bakit ka handang maglingkod sa Panginoong iyon? Isa lamang siyang tagapagtanggol sa pangalan, ngunit sa katotohanan, isa lamang siyang alipin. Tanong ni Terence. Agad na natahimik ang tagapagtanggol na Water Lotus. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinoan at sinabing may pangungutya, tao, hindi mo kailangang sayangin ang iyong oras. Gusto mo mang magtanong tungkol sa Panginoong iyon mula sa akin o maghasik ng alitan sa pagitan ko at ng Panginoong iyon, walang saysay ang lahat. Hindi ako isa sa mga hanggal na nagpapalaki lamang ng kalamnan at hindi ng utak. Hindi ako madaling malilinlang. Sige, sabi niya. Medyo nadismaya si Terence. May panganib na nagkukubli sa lahat ng dako sa sinaunang lugar ng pagsubok.
Kung ikukumpara sa Lotus Protector at sa insektong kumakain ng utak, mas madaling harapin ang sinaunang Haring Godwin. Gayunpaman, ang pinakamalaking banta ay nagmumula pa rin sa Panginoon na nasa lahat ng dako. Hindi maliit na bagay ang isang taong kayang kontrolin ang Lotus Protector at ang insektong kumakain ng utak. Kung hindi niya matukoy ang pinagmulan ng Panginoon, siguradong mabibigla siya kahit makatakas pa siya sa pagkakataong ito. Tama na ang kalokohan mo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para pagsisihan ang desisyon mo. Tao, mag-isip kang mabuti bago mo ako sagutin. Gusto mo bang tanggapin ang aking recruitment at maging katulong ko mula ngayon, o pipiliin mo na lang na mamatay dito? Babala ng tagapagtanggol na Water Lotus sa malalim na boses. Napag-isipan ko na. Hindi ako magiging katulong mo, at hindi rin ako mamamatay dito. May pangatlong opsyon ako. Bahagyang ngumiti si Terence. Ang ikatlong opsyon. Interesante, gusto kong marinig kung saan mo nakuha ang pangatlong opsyon mo. Nanliit ang mga mata ni Protector Water Lotus. Pinag-isipan ito ni Terence ng mabuti at biglang ngumiti ng may paghingi ng tawad. Pasensya na, nagkamali ako ng kalkulasyon. Para maging tumpak, dapat ay may pangatlo at pang-apat na landas. Ang pangatlo at pang-apat. Natigilan ang tagapagtanggol na Lotus ng tubig nang marinig ito. Nahihiyang sabi niya, sige, kung gayon ay maaari mo nang sagutin ang mga tanong ko. Ano ang pangatlo at pang-apat na pagpipilian? Tulad ng kasabihan, walang galang ang hindi gumanti. Dahil mataas ang tingin mo sa akin at binigyan mo ako ng dalawang opsyon, kailangan kong ibalik sa iyo ang dalawang opsyon. Ang isa ay patayin kita, at ang isa ay kunin kita. Ano sa palagay mo? Nakangiting sagot ni Terence. Papatayin mo ba ako? Kukunin mo ba ako? Ha 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 ha. Tumawa ang tagapagtanggol na Water Lotus sa halip na magalit. Tumawa siya ng napakalakas na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay napigilan niya ang pagtawa. Kawili-wili, napaka-interesante. Ang mga tao ay tunay ngang kawili-wiling mga nilalang, at ikaw ay isang tipikal na halimbawa. Nakakatuwa ba ito? Tiningnan ito ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, interesante yan. Kapag may nakasalubong kang langgam at sinabihan ka nitong papatayin ka at kukunin ka, hindi ba't sa tingin mo ay interesante yan? Tumawa si Protector Water Lotus. Kahanga-hanga ang ipinakita ni Terence ngayon, pero mas matalino lang ito ng kaunti kaysa sa mga normal na tao. Hindi nito binago ang katotohanang mahina siya na parang langgam. Mula simula hanggang katapusan, hindi siya nakita ni Protector Water Lotus bilang isang tunay na kalaban. Isa lamang siyang laruan. Hindi mo pa ba naririnig ang kasabihang ito? Ngumiti si Terence. Ano ang sinabi niya? Nagtatakang tanong ng tagapagtanggol ng Water Lotus. Hindi mo maaaring husgahan ang isang libro batay sa pabalat nito, mahinang sabi ni Terence. Hindi mo maaaring husgahan ang isang libro batay sa pabalat nito. Mabuti ang magkaroon ng ambisyon, ngunit hindi nito mababago ang mababang katangian ng isang langgam. Dapat mong malaman na ako ang Panginoon ng lugar na ito. Madali para sa akin na patayin ka, ngunit. Sandaling tumigil si Protector Water Lotus at sinabing may nahihiyang ekspresyon, huwag mong sabihin na binyo-bully kita. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon para makita kung paano mo ako papatayin at tatanggapin. Kinakabahang tiningnan ni Yubi si Terence. Mula sa kanyang pananaw, ang Water Lotus Protector ay isang walang talo na nilalang. Kahit na hindi ito gumalaw at tumayo lamang doon at hayaan kang umatake, wala kang magagawa dito. Ang walang emosyong mukha pa lang nito ay sapat na para mapangiwi ang mga tao. Hindi pa rin niya alam kung paano gumagana ang walang emosyong estado ng kalaban, ngunit isang bagay ang sigurado, madali nitong mapawalang bisa ang karamihan sa mga atake, kabilang ang cheap pellet bomb na itinuturing ni Terence na kanyang trump card. Kahit ang bomba ay hindi kayang saktan ang kalaban, lalo na ang iba. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.